Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Inquirer.net. Ito po yung response o pahayag ni Congressman Martin Romualdez sa mga akusasyon na ibinato sa kanya ng isang surprise witness na nakakatanggap daw siya ng mali-malitang kwarta. Ito. Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez disputes allegations that he received money from infrastructure projects said to be delivered to his home, noting that the Taguig City residence mentioned has been under renovation since January 2024. Romualdez on Thursday said that the testimony of Senator Rodante Marcoleta's witness, a certain Orly Regala Gutesa, who is supposedly Ako Bicol Party List Representative Elizaldico's former security office staffer, is a mere fabrication. Gawa-gawa lang yan. Mere fabrication meant to forcibly link him to the kickback scheme. Romualdez says a huge flaw into Gutesa's testimony is that the money was supposedly delivered to his home in McKinley Street in Taguig in December 2024. Such thing is impossible. Romualdez said because the home has been under rehabilitation since January 2024. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication, nothing more than a desperate attempt to link me to the supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Pinipilit daw. The most telling flaw is the witness claim that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Impossible yan. That property has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Falsos in uno, falsos in omnibus, false in one thing, false in everything, he added. So, expected yan. Lahat naman sila nag-deny. Okay, sandali hanapin ko yung video. Yung ikwinento ni Senator Marcoleta. Paano niya nakilala itong surprise witness na si Master Sergeant Gutesa? So, ito na. Yung salaysay ni Senator Marcoleta, paano niya nakilala itong surprise witness na ito? Pakinggan natin siya. Mga pasado po 2:00 ng hapon. Tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi mayroon kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron nga ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yung pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon
At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotary mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat mayroon kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao. Yan. At hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po mismo maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Yun. Po, pasado po. Kaya, nabulagta ang tanan, nabulaga. Yo, grabing pasabog. Master Sergeant Orly Gutesa. So, Senator Marcoleta, hindi gagawa-gawa ng kwento yan. Na mag-fabricate. Hindi niya gawain yan. Matinong kongresista, matinong senador, matinong tao. So, hindi niya pinilit yung witness. Ang witness, lumapit kay the former Congressman Defensor. Kwento yung kanyang kwento sa buhay tungkol sa nangyayari. Si Congressman Defensor naman, former Congressman, tinawagan si Marcoleta. Pagdating doon, naka-ready na yung salaysay, draft. Kung voluntaryo ka, panotaryo mo. Kaya nag-appear. So, again, court of public opinion. Yung sinasabi ng dating Speaker Romualdez na, ito kung ako ang judge, kasi court of public opinion, ako ng judge. The fact na inamin niya nga bahay niya yon, nako, 1 point na yan para sa witness. Kung sinabi sana niya, hindi ko bahay yan, imposibleng that's not my home. Inamin niya, bahay niya Under construction na lang daw. So, ang tanong, porke ba under construction, under renovation, hindi na pwedeng mag-deliver? Di ba? Opinion ko lang ito ang nandun, mga construction workers, hindi na ba pwedeng mag-deliver? Something like that. Anyway, bahala na ang taong bayan na maghusga kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling. Okay? Kaya nga, court of public opinion. Magbasa lang ako sa mga comments. Congressman Kiko Barsaga, laglagan na. Sandro Marcos, next. Nistro Bisdak OFW, last year pa sinabi ni Sara yan, pero siya pa ang binaliktad niyong mga ganid. Edgardo Manda, let's hear from the speaker, Ace Barbers. Nandiyan pa ba siya? Hindi naman speaker si Romualdez Bakit? May speaker pa ba siya? Felix Gasok, assets speak louder than denial. B.M. Morse, a home is a home under construction or not. It's a meeting place to conduct transactions by alleged so-called transfer of garbage. Kaya nga, home pa rin yun kahit under renovation. Anyway,